Yung mga araw sa inyo mga bayan, no? Welcome back ulit dito sa ating channel. And pag-uusapan naman natin ngayon itong bagong import ng Ginebra San Miguel or yung kanilang temporary replacement import para kay Justin Brownlee. So, titingnan natin itong si Riley Grigsby kung magaling ba to. Okay? Or kung sakto lang ba or kung kaya niya bang puwangan yung kawalan ng isang Justin Brownlee para sa Ginebra. Okay? So, ang balita ko is nandito na yata siya sa Pilipinas, merong mga photos na nasa practices na siya ng Ginebra. Ayan. So, tingnan natin yung mga mayyaring tune-up games nila. Ayan, sa Ginebra. Kasi makikita natin yung Ginebra na maglaro sa Governor's Cup. Medyo ilang araw pa. Kasi July 19 yung kanilang first game, mga bay, kontra sa Phoenix Fuel Masters. So, yan yung dapat nating abangan kung ano yung maging performance nitong si Riley Grigsby. Kung mag-fit ba talaga siya sa Ginebra. Kasi marami nagsasabi na mukhang siya daw yung susunod na Justin Brownlee. Mga bay, Kasi kung matatandaan natin, si Justin Brownlee is a replacement import lang din. Okay? Bago siya talaga naging superstar dito sa PBA and resident import sa Ginebra. Okay, kasi sakto din, si JB is nasa 38 years old na. And kumbaga nasa career ending na siya ng stretch ng kanyang career. So, sakto kung maganda yung ipapakita nitong si Riley Grigsby, posibleng siya yung maging sunod na resident import ng Ginebra, mga bay, kung sakaling maganda yung maging pakita niyang performance ngayong Governor's Cup. Yan. So, etong si Riley Grigsby, mga bay, is batang-bata pa. 26 years old, 6'6 na wingman. So, kung titignan ninyo sa YouTube yung mga highlights niya, hindi naman siya ganun ka-flashy, hindi rin siya ganun ka-heavy scorer. Ayan. Hindi rin siya, kumbaga, parang yung tipong mga George King na flashy gumalaw, heavy scorer, ganyan. Hindi siya ganun. Okay? Parang kung makikita mo yung mga highlights niya, isipin mo na parang hindi siya ganun kagaling. Okay? Pero, syempre, iba yung experience niya internationally. Wala pa siya masyadong experience actually sa international countries, Okay? So, itong si Riley Grigsby is undrafted din tumabay. Okay. So, nag-college siya sa Shuttle University. Ayan. Ito. Graduate siya noong 2023, mga bay. So, bagong-bago pa lang. Fresh pa lang. So, ito yung kanyang total stats, overall stats, nung naglaro siya sa Shuttle University. So, nagkaroon siya ng total points sa overall career niya sa Shuttle with 1,501 points. Yan. Tapos total rebounds niya is 573. Okay? And then total blocks niya is 82. Tied siya for fourth all time sa record ng Shuttle University, mga bay, Itong si Riley Grigsby. And meron din siyang total na 126 assists. Okay? So, yung nilaro niya sa career niya sa Shuttle University is nasa 133 games yung nilaro niya. So, all-time leader siya sa games played, sa Shuttle University. Ayan. Tapos, pagdating naman, since undrafted siya, wala siya masyadong experience internationally, katulad ng sinabi natin. So, aside sa, naglaro siya sa FIBA and Europe. Okay, naglaro siya sa 3-on-3 Pro Circuit. Okay. And naglaro din siya sa EB Contern sa Luxembourg Basketball League. Ayan. So, yan lang yung kumbaga international stint niya or experience niya. Aside dito sa Pilipinas, okay? So, wala siyang masyadong experience pa internationally. And then, naglaro din siya sa NBA G League. Ayan. Ito yung pinaka-recent niya kung saan siya nakita ni Coach Tim Cone. Naglaro siya pa sa Santa Cruz Warriors, yung G League team ng Golden State Warriors. Ayan. And sa Sioux Falls Skyforce, kung saan nag-average siya ng
5.8 games, 5.8 points per game and 2 rebounds per game. Naglaro siya ng 12 games para naman sa Santa Cruz Warriors sa NBA G League. Yan. So, eto pa, wala siya masyadong experience pa mga bay, pero tignan natin, baka maging fit siya sa Ginebra and gumanda yung laro niya. And good din to para kay Riley, ano, kasi maraming balita natin, highly recommended siya ng mga coaches. Dito kay Coach Tim Cone, nung naghanap siya ng import sa Las Vegas, ano. So, tignan natin yung magiging performance niya. Siguro, mag-i-improve to over time dahil maglalaro din to sa PBA. Alam naman natin kung gaano ka-physical and ka-intense yung laruan dito sa PBA. So, abangan natin kung mag-i-improve ba and tignan natin kung siya ba yung magiging susunod na Justin Brownlee para sa PBA. And malay natin, baka siya din yung susunod na naturalized player natin, ano. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.